welcome to another episode of Conversations with Traders. So I believe this is episode 12, and today I am joined by a very special guest, the champion of Investor Pro League Round 1, si Ma'am Rich. So Ma'am, of course, on behalf of the Investigrams team, we would like to congratulate you for being the champion. Di an easy feat. So guys, comment down below. Congrats kay Ma'am Rich. So Ma'am, sa mga hindi pa nakakilala sa'yo sa Investigrams community, pakilala ka naman. Uh, Hello, Instagram. I am Richelle Esmilio. They call me Rich. I start trading since 2016, pang 4 years na ngayon. For now, isa akong real estate broker. At the same time, full-time mom. Yun, solid. So, Ma'am Rich, before I go into any specific questions about yung experience mo during the competition, paano ka nag-champion, let's talk about your, yung beginning ng trading journey mo. So, how and when did you start investing or trading in the stock market? At saka paano mo siya na-discover? Nag-start ako 2016. So may idea na ako sa stock market. Yung idea na hindi mo alam kung saan ka mag-start. Then eventually, nung may kliyente ako sa real estate properties, tapos na yung meeting namin and I closed the deal, nag-share naman siya another investment. So, yun, inopen niya yung about sa stocks. And naging interested ako. Binigay niyang broker, COL. So, nag-search agad ako ng PDF file sa internet. Tapos nagpasa agad ako ng application. At that time, nag-start ako, yung starting lang nila is 5,000 pesos. So, ano pag ginagawa mo nung time na yun, aside from being a real estate broker? I am student that time. 2016. So, I think, second year law student ako noong time na yun. So paano mo naman minamanage yung time mo kasi law student ka, tas real estate broker, tas nagte-trade ka. So paano mo hina-handle lahat ng responsibilities? Sa morning, usually ginagawa ko, hindi naman ako dati as in day trade investors lang, yung pakonti-konti lang. So pag bumili, iwan, balikan ulit, ganon. So ang ginagawa ko before, sa morning nag-aaral ako. Sa morning, ginagawa ko, nagka-client na ako. So, paano yung cycle ko? Kasi 24 hours Parang start ko is gabi, hindi pala morning. So, sa gabi, sineset ko na kung anong gagawin ko kinabukasan. Pinaplan ko na siya. Sa school, sa mga clients ko, tapos yung aside yung sa trades ko. Kasi minimal lang yun. So, sa school, naka-flat na yung schedule ko. So, yung clients ko, naka-flat na yung schedule ko. So, pagising ko ng umaga, alam ko na agad yung start ng life ko. Alam ko na agad kung magka-clients ako, kung mag-school ako, mag-aaral ako, or kung ano. So, ganun yung naging journey ko ng ilang taon din yon, madaming taon din. So yun. Kaya ako siya, hindi naman siya totally sabay-sabay kasi meron akong time frame So walang rumble na nagaganang. Pag time frame ko ngayon mag-aaral ako. Pag time frame ko mag-client siya. Yun, solid. So when you were starting out, paano ka natuto? More on self-study ba? Nanood ka mga videos? May mga books ka ba? Marirecommend? Self-study muna. Una, Google, Facebook, YouTube, yung mga ganun. Kasi yung libro, hindi na ako nagbasa ng libro. Masyado na ako marami binabasa sa law school. So parang ayoko na madagdagan pa yung burden ko magbabasa. Gusto ko, hindi naman shortcut, pero gusto ko yung concise lang, yung madali ko na siyang maiintindihan. Ayoko na kasing mag-add pa ng time for reading na So, ayoko na muna. So, more on YouTubes lang muna nung una, tapos sa Facebook. Pero syempre, kapag sa Facebook, di ba, hindi naman accurate yun. So, madalas naloloss ako. Nagigain din, pero nung una, syempre, naglo-loss ka. Matututo ka talaga pag nag-loss ka na. Alright, so since sa daanan natin na mabilisan yung trading journey mo, let's talk about naman yung experience mo sa Investor Pro League, paano ka nag-champion. So, before I go on to those specific questions, so una muna, ano yung motivation mo behind joining the Investor Pro League? Tsaka, ito ba yung yung first competition na sinalihan mo sa Investa? Hindi suki na ako sa Investagrams. Pang-tatlo ko na to. So yung una ko Investa League 2019. Sumali ako ng round 1. So champion ako doon. Yun. Then next yung Investa Cup 2019 din, top 18 ako. So parang nati-trigger ako na parang kaya ko pa ba? So kaya ko ba bang ma-improve yung skills ko? So wala kang parang gauge mo para mo masubukan kung ma-improve ka is to join again. So yun yung reason kung bakit ako sumali yung Pro League para makita ko kung nag-i-improve pa ba ako or mag-i-improve pa ba ako yung mga trading skills ko before. So grabe, so yung first, Investa League 2019 to, yung round 1, yung maliit na competition, nag-champion ka.
Tapos top 20 ka pa, umabot sa top 20, 18. top 18. Oo. Grabe solid, very consistent actually kung maka top 20 ka lang sa Investa ka, malaking bagay na 'yun. So congrats, no. So, ito question ko naman, specifically sa Investa or let's say sa mga trading competitions in general. Ano yung top 3 things na lessons na natutunan mo from joining trading competitions na nakaambag sa actual trading mo? Siguro common naman na, aywan ko kung yung iba pina-practice din, pero for me, don't trade kapag walang activity yung market kasi malulugi ka lang sa tax or either way, malulos ka lang din talaga. So, kapag walang play or kung walang magandang input or entry, wag mo na mag-trade. Observe lang muna tayo. Ang ginagawa ko, trade lang kapag merong momentum play or kung meron doon sa bounce play, doon lang ako magti-trade. So, mabilisan lang din. Pero kapag wala nga galaw yung market, pahinga muna ako kasi meron pa naman akong ibang gagawin. Pwede pa ako mag-clients, pwede ako mag-alaga ng baby or ibang life naman. So, hindi lang lahat yung focus mo, yung buong buhay mo nasa trading din kasi meron pang ibang world. Mm-hmm. Tapos so, yun nga. Kapag naman nangyayari, kapag nasa trading ako, tapos namamali ako, natutunan ko din na sa competition na kapag mali or may lugi, cut loss ka kaagad. Kasi eventually, lalaki pa yung loss mo na nangyayari naman yun in actual. So, mas nagiging maayos yung risk management mo that time. So, meron ka pa bang lessons na nakuha pa? So far, tingin ko yun pa lang. Siguro sa mga susunod, madadagdagan pa. So siguro ito magandang question, no? Kasi especially pagdating sa, alam natin sa trading, parang, siyempre importante yung trading psychology, yung emotion. Pero pagdating mo kasi sa competition, may ibang level na of psychology na kailangan kasi you're competing against other traders. So, paano mo hinahandle yung psychology mo while looking at the rankings? Minsan kasi yung iba napapatrade dahil kailangan ko habulin si ganto or alaki na may loss ako, ganyan. Baka humabol si top 2 sa akin or something. So paano mo hinahandle yung psychology mo in that sense? Normal siguro natitingnan mo yung ranking Kasi kaya ka sumali ng competition, paataasan yan. Hindi ka noon pwedeng magiging happy ka kung nasa bottom ka, di ba? So, tinitingnan ko talaga is ranking. Pero, katulad nga ng sinabi ko nung una, although nakatingin ako sa ranking, kung wala namang activity yung market, matatalo lang ako sa tax So, ang gagawin ko, maghihintay lang talaga ako ng good entry point. So, yung ranking importante kung may magandang play. Pero kung wala naman, hinahayaan ko lang muna kasi yung period naman ng competition is for 1 month. So, sa 1 month na yun, marami pa akong chance na pwedeng pumasok ng mas maganda. Yung malaki na alam ko medyo okay yung win ko kaysa sa yung losses ko. So I assume yung isa sa mga trading philosophy mo is kailangan selective ka sa trades mo. Kailangan yung trade mo lang is yung setup na master mo na or sanay ka nang i-trade. Tama ba? Oo. Kasi 'di ba, mahirap namang i-try kapag hindi mo alam yung gagawin mo. Oo. So kasi na-notice ko rin sa maraming, lalo na pag first timer sumali sa competition, parang gusto i-trade lahat kasi gusto mag-top sa ranking, gusto mag-chupit-chupit, pero yun din yung overtrading, yun din yung naging reason kung bakit lalo sila bumababa sa ranking. Oo. Kapag naghahabol ka talaga. So ito naman, since nakailang sali ka na yan sa competition, may mga natutunan ka, would you recommend others, especially mga newbies na sumabak sa mga trading competitions tulad ng Investa Pro League? Syempre marerecommend ko yan. Yes na yes tayo dyan. Sa mga bago dyan, lalo na sa mga bago, sumali po kayo sa Investra, sa mga trading league po nila. Kasi ito yung ito yung magiging guide mo. Paano ka magkaroon ng experience talaga sa trading Dito kasi virtual lang din. Although virtual lang siya, pero mas mahalaga kasi ito Kasi kapag actual port mo na, 'di ba? Totoong pera 'yun Totoong malulugi ka talaga. So, para maiwasan mo yun, dapat ma-practice ka muna dito sa mga competitions kasi parehas lang din naman halos siya sa real trading account naman. So, Ma'am Rich, eto, very interesting question. What do you think is the number one reason kung paano mo nakuha yung top 1 spot sa Investa Pro League o yung number one factor na yung dahilan kung bakit ka nag-champion? If you can drill it down to one reason. Siguro unang-una yung risk management talaga. So kapag yung risk management kasi importante yun dapat nagsiset lang ako ng 2 to 3% losses. Yun yung una ko. So pangalawa,
katulad siguro ng ginagawa ko before pa, kahit marami akong ginagawa, lagi yung FOMO, focus on my objective. Sa kasi namin, sa community namin sa Invest Trader PH, yun lagi yun yung inaano namin yung FOMO, FOMO, focus on my objective. So yung objective ko talaga, di ba, sinabi ko na before na hindi lang to top, gusto kong mag-gauge or ma-motivate or makita ko kung nasa na yung trading skills ko. Yun yung number one siguro na reason kung bakit na nanalo ako sa competitions. Kasi pang ilan ko rin na naman to, di ba, pangatlo. So, lagi ako naka-ready. Gabi pa lang, alam ko na kung anong gagawin ko kinabukasan. So the night before pa lang, parang na-visualize mo na ito yung mga trade ko, ito yung mga objectives ko. Oo. So, meron na akong watch list. Meron na akong Excel ng entry, exit point, kung magkano yung shares, kung magkano yung gain or loss, yung possible trades ko, naka-ready na siya lahat. So, parang pag kinabukasan, hindi ka na magko-compute sa calculator na ano, di ba, na ilang shares dapat since, di ba, yung allocation, lagi lang 33%, yung mga ganon. So, mamamanage mo yung mabilis yung execution mo, mabilis ka mang-decide, mabilis lahat. Di kasi pwedeng mabagal kasi, di ba, minute lang nagbabago na yung prices. At the same time, pwedeng malugi ka kaagad. Yun, tama guys. Sabi nga ni Ma'am Rich, no? So, yung pagpaplano, yung input, kung saan ka magka-cut, ilang shares, dapat the night before. Para pagdating mo sa market time na, hindi ka nag-iisip, parang pinagplanuhan mo na, execute na. So, marami kang game plan sa gabi pa lang. So, titingnan mo, alin yung applicable for tomorrow morning. Kasi sa akin, nag-start yung day ko, baliktad at night talaga. So, at night yung planning, kinabukasan execution. Yun, solid. Actually, siguro early this year ko lang din na-adopt yung ganyang style. Dati yung style ko, parang titignan ko yung top gainer na, ito may setup, tas saan ako mag-cut, tas kukompute ko yung position side, ganyan. Tas pagka tapos na ako mag-compute, wala na, iwan na ako. Nag-breakout na sobrang lakas. So guys, dapat talaga plano night before, execute nung sa market hours na. Alright, so ito. So, eto, gusto ko na tanongin to bago tayo pumunta sa ibang questions. Since ikaw yung champion, no, this Investor Pro League Round 1, will we be seeing you again for Investor Pro League Round 2? Kung welcome pa ako, sir, why not? Oo naman. Kung welcome ako sa Investogram, sasali po ako. Not for the prize, Gusto ko talaga yung risk din, tsaka yung feeling, nakaka-tense din nakaka-tense siya. Although 'di ba, virtual trading lang, pero sabi nila, 'di ba, hindi to applicable sa real account. Pero in reality, lang din siya For me, nagagamit ko to na practice sa global market, sa like yung mga CFD. Kasi sa CFD, 'di ba, wala namang volume talaga. So may price lang na entry exit, pag na-hit mo yun, execute agad. So parang ganito siya. Well, hindi parang, most likely ganito talaga yung setup ng sa global market. So dalawang purpose. So, at the same time, ito yung training ground ko for global market, yung charting nila doon. Same setup siya. Yun. So guys, kung nakita nyo yung username na @Luke10, alam niyo na, yung champion yun. So, ito ma'am, may naisip lang ako biglang question. Kasi naalala ko, nung may ginawa akong video regarding sa trade dissection ng mga top 3, di ko alam kung nakita nyo siya. Nakita ko, yung biggest trade nyo talaga si MM, di ba? Pero, nung nagsisiling pa si MM, nung first few days, hindi nyo siya nabenta sa tuktok. Di ba, nabenta nyo siya nung third day sa 3.37. So ngayon, knowing na, 'di ba, tas nag 450 siya, marami nakabenta sa tuktok. So knowing na 'yun, hindi mo nabenta sa tuktok, I'm sure nasa ka nun, baka top 20 to 30 nung time na 'yon, nung first week. So paano yung bakit hindi ka nag-give up mag-trade? Kasi may iba na hindi ko na trade si MM, yung iba up na 25k, 30k, ako up la ako 15k. May iba na baka mag-quit na nun . So, bakit hindi ka nag-quit? Ano yung psychology mo dun? I think that time, ko nun nasa top 20, 30 yung ranking ko that time. Hindi ko sure. Basta medyo malayo. So, iniisip ko, matagal pa naman. Ilang linggo pa bago matapos yung competition. Kung alam ko kung bakit sila tumaas yung mga 1, 2, 3. Kasi sabi ko, dahil to sa MM, ito lang naman yung nag-rally. So, ang thinking ko, syempre, kapag pataas na yung stocks niya, hindi naman yung tuloy-tuloy, babagsak talaga yan. So, eventually, yung thinking ko nun, pag bumagsak to, laglagan tong mga to. So, yun yung chance ko na yung system ko, gamitin ko para umangat pa konti-konti at ma-maintain ko yung 2, 3, then eventually, sa 1 ako mapunta. So, talaga, dapat
parang yung mentality mo sa competition, regardless if 2 weeks, 1 month, talagang never say die. Parang it's not Oo. over until it's over, di ba? Oh, hanggang di ka winner or hanggang hindi pa tapos yung competition. Yun, solid. So, Ma'am Rich, thank you no for sharing your experience sa Investor Pro League Round 1. So guys, sa mga gusto sumali sa Investor Pro League Round 2, lalagay ko na lang yung link sa caption na gagawin kong pin comment. So Ma'am Rich, move on naman tayo sa iba mo pang experiences sa trading journey mo. So ito, I want to ask, let's say tuwing let's say tuwing nakaka-losing streak ka or drawdowns sa portfolio mo, paano mo siya hinahandle? Ano yung ginagawa mo? Natuto ko yung mga previous years ko 2016, 17, kapag nalulos ako. Dati kasi titingnan mo lang, lagi may false hope na tataas pa siya. Ngayon hindi na, parang no emotion na. Kapag alam ko na nandun na ako sa set ng cut loss ko, cut loss na, wala nang isip-isip pa, cut loss na talaga. Bawi na lang ulit kasi ayoko na yung lumalim yung loss mo. Kung manageable pa naman yung loss mo, hindi masakit yung loss, go cut agad. So, hindi na masakit sa'yo emotionally na Hindi. tumama sa cut loss mo, nawawalan ka ng pera? Hindi na. Parang na siya, ganun talaga eh. Kasi kapag naging emotional ka, aalis ka na sa market. Kung nalugi ka, di lugi ka na talaga. Kung nag-gain ka naman na, mag-stop ka na kasi parang ayaw mo na yung masyadong nalalos or kapag nag-gain ka naman, excite ka namang masyado. So, parang neutral na rin siya. So what would you say naman was your biggest mistake sa buong trading journey mo? Tapos paano mo siya na-address? Yung biggest mistake ko, syempre, walang risk management before. Yung magkaroon lang, so yung walang cut, nalulugi ako pag hindi ako nagka-cut loss. Kasi lagi ako may hope na makukuha pa yung capital, ganun. Madalas hindi na talaga Talagang malalim dapat i-cut talaga. So naglo-loss ako minsan before, 40%, ganyan. Ang laki nun, di ba? 40 to 50%. Yun. So, malungkot ka na that time. Pero ngayon kasi, di ba, kapag nag-stop ka, hindi mo na magigain, hindi mo na mababawi yung losses mo. So, dapat, continue mo lang yung objective mo, yung goals mo. Lagi nga focus on my objective. Laging ganun. Tama. Okay, so ito favorite segment ng interview ng karamihan. Ako, favorite segment ko rin to. Ma'am Rich, can we talk about your most unforgettable trades? Kailangan ko mag-name draft ng stocks, sir, no? Oo. So, syempre, teka, mag-share screen muna ako. Ay, naka-spoil na, nakalabas na. Teka, tataguin ko muna. Para makita ng audience yung chart. Okay, ito. For sure. So, share screen. Yun, kita niyo yung screen ko, ma'am? Wala pa po. Sige, wait lang. Yun, kita na po ba? Yun. Yes, so, pag-usapan, ano mo una gusto mo pag-usapan? Yung unforgettable na loss or yung unforgettable na game? Loss muna. Siyempre, kapag nalalos tayo, doon tayo natututo talaga ng todo-todo. Tama. So, anong stock po yan? Now. Yes. So, kwenta mo naman, ano nangyari sa Now? Anong year to? Nung 20 pesos? Yes, 20 pesos. Nung nag-range siya ng 20. Yan. Naku, nakikita ko na yung chart. Ang sakit-sakit niyan. So, ano po nangyari? Walk through mo yung trade. Tapos, highlight ko na lang yung level. Okay, yung mga una, syempre yung mga mabababa, yung mga 4, 5, lagi kasi ako nagigain So, di ba, I'm happy yung ganun. Lagi ako nagigain dyan sa 5s, nabibenta ko ng 7, 7, nabibenta ko ng 10. So, tapos nung nagka-news na sobrang 16 na siya, bumili pa rin ako. Kasi nagto-20 siya that time 16 level. Yan. So, bumili ka sa 16 dito. Yan, yung chart na yan. Exactly yan. Yan yung green candle na yan. 15, 16. Tapos hinold ko siya ng matagal na umaasa ko magiging 20 ulit. So binili mo, nag-20, bumagsak, tapos hinawakan mo lang din yes, tong oo, hinintay ko siya. Kasi di ba okay pa naman yung candle niya. Yan, tingin, 2018. So parang nagko-conso pa siya, baka pwede pa. Dito ba sa breakdown, binenta mo? Yan. Yes, 10 below na yan. Yung breakdown na yan, yung red candle na yan. Pero hindi lahat kasi may pa rin, di ba? Meron pang mga news. Kasi kahit may news pa, so baka pwede pa. Sobrang talaga, yun yung pinaka biggest loss ko. So ano masasabi mong yung mga learnings mo dito sa nangyari sa Now? Tapos ito pala,
So, di ba, natitrade mo siya sa 4 to 5, tapos 7 to Oo. 10. Na, lahat ba ng kinita mo sa point na to nawala dahil sa malaking Nawala, loss? as in nawala siya. Lagpas-lagpas pa. Parang Mm. 40% kasi yung loss ko eh. Kapag kasi, since mabilis ako mag-execute, kapag makikita kong green candle, ma-ice candle, candle out agad and entry ulit. So parang nawala yung gain ko kasi from, 'di ba, from naging 20 to 16 tas biglang 10, 16 to 10 pesos, 6 pesos per share. So sobrang laki nun. Kaya nawala yung losses ko dun sa nawala talaga yung gain ko dun sa mga nauna kong trade. Mm. So, what would you say was yung, let's say, yung biggest learning mo sa experience mo dito kay Now? Yung ina-apply ko lagi ngayon, yung risk management talaga. Kapag naloloss ka talaga ng 3%, max na yun 4%, 2 to 3% cut na. Huwag ka nang maghintay na tataas pa, ganyan. Huwag na, cut na. Pag tumaas ulit, saka ka na lang mag-entry. Huwag ka nang maghihintay na bumagsak pa hanggang sa mabawasan or mawala yung gain mo. Nakakapanghinayang yung gain mo, nakikita mo, tapos ilang minuto lang, wala na. Mm. So, grabe ma'am, no? So, medyo tight ka mag-cut loss, no? Medyo mabilis. Kapag na-invalidate ka agad yung idea, medyo napapakat ka na kaagad. Oo, madalas ganyan, lalo na kapag bantay mo. Ganyan talaga. Oo. Pero may mga instances din kasi, di ba, na may ginagawa ka ring iba, nababalikan mo. So, medyo nag-week trade, yung mga weekly trade ako. Hindi ko siya na specific na gano'n, nagugulat na lang ako. Either gain talaga ng medyo malaki or kung mag-loss man, minimal naman siya. So, paano kapag say, nag 2-3% down, nag-cut ka, tapos bumawi siya kaagad, kasi nag-breakdown below support, tapos pagka-cut mo, I'm sure na-experience mo to, ako ilang beses na to, umakyat ka agad. Sobrang sayang, di ba? So, nababuyback mo ba siya kapag ganun? Like, yung psychology mo, kaya mo i-buyback kapag mali ka? Kasi ako minsan, to be honest, nahihirapan ako sa ganun. Yung kakakat ko lang, tapos biglang aangat ka agad. Ako nahirapan ako mag-buyback minsan. Paano naman po yun sa case nyo? Hindi ako nagba-buyback. Hintay mo, pahinga muna akong onte. Kasi di ba yung mentality mo, parang gustong-gusto mo, pero parang may mali eh. So, pahinga muna ako. Kapag lagi ako may mistake, pahinga ako. Pahinga ako ng ngayong araw tama na ako or bukas naman titingnan ko siya ulit. Ano yung mistake ko? Bakit ko yung nagawa? So, yung ang pagiging aggressive, syempre hindi maiwasan yung aggressive, pero mini-minimize ko talaga yon na yung buy lang ng buy, basta lang may execution. Kasi una, pag mali ka, talo ka kaagad sa tax. Yes. Yun. Okay, solid. Alright, so ito, sabi mo sa akin kanina, dalawa, no? So ano yung isang unforgettable na loss? ALT ngayon, DNA. DNA. Oo, until now, meron pa ako, minumulta pa rin ako niyan eh. Nako, hanggang ngayon, tas suspended Oo, na. di ba ang taas? Ano ang range ko? 11 pesos. So, Wait. saan ka nag-trade ng DNA? Wait. 17, go di... Panbanda. Ito ba? Hindi ito. Hindi naman ako napunta dyan. Okay. Anong year po? 2017 or 16. Basta yung mataasan. Wait. Mga 2017, ganun. Ay, dito ata yun. Ito ba? Yan. Okay, expand ko lang yung chart. 11. Here, ito. Yan. 11. So, banda dito sa area na to. Actually, dito sa area, hindi, wait lang. Dito sa area. Area nang yan. Ito. 11. Dito. Right. Sa kanan. Ay. Guys, teka lang. Hanapin lang namin. Ako kasi nag-share screen eh. So. Yan eh. May green candle. Ito, dito. Okay, dito. Yan. So, dito sa area na to, bumili ka. Tama ba? Yes po. So, bakit? Grabe. At least, hindi sa may, akala ko noong una sa may 70 pesos. Hindi naman. Dito pala. So, bakit ka nababili ng alt dati ngayon DNA? Tapos, DNA. ano nangyari? Bakit hindi ka nakapag-cut loss nung time na to? 2000. May syempre nagkakaroon pa rin tayong false hope na aangat pa. Maganda naman yung chart naman. Di ba makikita mo naman, green siya, oh. Tapos down na. Tapos nag-hold pa rin ako. Ayun na. Kasi nabutan ako hanggang ngayon 2 pesos. I think 2 pesos less than 3 pesos na lang siya. So, similar ba yung lesson mo dito doon kay Now na importante talaga yung risk management?
Oo, kasi pag wala talaga, mauubos talaga yung capital mo. Ang hirap bumawi kapag na-loss ka ng malaki. So, dapat may risk management kasi imagine mo kung may risk management ka, kung magti-trade ka ng 20 trades tapos meron ka risk management, sabihin na natin nagkamali ka ng 10, makonti lang yun. Tapos yung winner mo is 10 din, mas malaki. So, eventually gain ka pa rin at the end of kapag kinompute mo siya. Tama. Okay. So, pag-usapan naman natin ngayon, yung unforgettable trade mo na gain. Oh, yan masaya yan. Ito yung mga masayang ECP. pag-usapan. Oo. ECP. Paybacks, yung nasa 22 level siya, tapos nagiging 60 level. So, ito yan. 40. Dito. Sa wild na ceiling. Yes. So, yan. So, saan ka una bumili ng ECP? Ito po, yeah, etong candle na to. Dito ba? Sa area na to? Yes. Dito. Ito. Oo, yan. Tapos sell ako lagi dun sa pinakataas yan. Saan mo nabenta? 60 level, mga ganun. Dito halos tuktok. So 200, 200% halos. So bakit ka bumili ng ECP? Tsaka paano mo siya nabenta sa tuktok? Ang taas kasi 'di ba, gap gash, tapos biglang increase, tapos kita mo malaki agad. Sell agad ako, wala nang isip-isip pa, sell agad. Kasi makikita mo naman na ang taas ng ng candle niya eh. So pag nakita ko yung ganung point, di na ako nag-iisip na mag-hold pa ng matagal. Isi-sell ko siya agad kasi alam ko, parang yung mentality ko, pag umangat siya ng umangat, pag hindi maganda yung candle niya, makikita mo nang flat siya, 'di ba? Previously flat yung mga candle niya. Alam ko bababa pa rin siya eh. Yun yung naging mentality ko na sell agad. Nung na-reach. Kasi saglit lang yan eh. Saglit lang yung candle na yung 60. Ilang beses ko kasi siyang na-trade eh. May 22, tapos benta ulit. Tapos pagkababa dito, buy ulit, tapos sell ulit dito sa bandang area ng 40. So yun, solid. Etong area ba na-trade mo dito? Hanggang 40, yes, dito. So, etong range na to na trade mo din, ito. Yan. Tsaka ito. Yun. Yan. Binawian lang ako sa now. So, yun lang. So, yan yung mga most unforgettable trades mo. Yun, solid. So, sanay ka ba, since ito medyo parang masiling-siling, sanay ka ba mag-trade ng ceiling plays? May mabibigay ka bang tips sa community natin? Kasi marami minsan, baguhan pa lang sa ceiling, tapos naiipit, napapabili kapag third, fourth ceiling na. So, ano yung tips mo for ceiling plays? Yun, sabi ko kanina, di ba, kapag may good trade na ganyan, pumapasok talaga ako, lalo na kapag second day, third day, pero pang fourth na, wala na. Kahit na magsiling-siling siya, naghihintay na lang talaga ako na bumagsak ulit, maghihintay na lang ako ng bounce. Momentum play. Pag may gain na ganyan, kita mo, di ba, pasok ka kaagad, then benta, then after abang ka na lang ulit. Tapos sa mga bounce play, kasi pag nag-increase yan, pagbaba, up din yan. Yung mabilisang trade lang. So, yun yung nagtitrade talaga ako ng ganun. Yan, okay, solid. So, stop ko na yung share. Alright, thank you, Ma'am Rich, for sharing yung mga trades mo. And gusto ko maganda yung sabi mo kanina yung mas marami ka natututunan. And agree ako sa'yo dito, mas marami ka natututunan dun sa mga losses mo, sa mga bad trades compared sa winning trades. Agree ako doon. So, bakit yun yung tingin mo? Why do you think mas marami ka natututunan kapag nakaka-losses or sa mga big losing trades compared sa winning trades? Ayaw mo nang umulit ng malos ng ganun. So, magtatanda ka talaga. Tsaka, parang yun na yung mistake mo eh. Hindi mo na pwedeng ulitin yung paulit-ulit mong mistake. Isang beses kang magkaroon ng mistake, okay pa eh. Kahit sa trading, applicable naman yan. Huwag mo nang ulitin. Parang same lang din naman yung mangyayari. So, huwag magtanda ka na, huwag mo nang ulitin. Risk management, yun lagi yung iniisip ko talaga. So, kahit marami akong trade, kung yung percentages ko naman ng losses mababa, hindi pa rin ako loss nun. Kasi for sure, yung mga gain mo naman, mas more than 2 to 3% naman yung gain mo. Yun, sorry. So ito, Ma'am Rich, may additional questions lang ako. Ito, more on based sa who you are as a trader. So as a trader ba, parang meron kang na-master na style na dun ka lang focus? Or more on, parang ito, marami akong strategies based sa different market environment. So anong klase ka? Meron kang niche na fino-focusan or nag-a-adapt ka sa environment?
Importante yung environment. Kahit naman anong system mo, di ba? Kahit anong system na meron ka, dapat yung change mo, depende sa environment. Kasi hindi ka pwedeng maging stagnant sa kung anong meron ka. So, dapat kung ano yung normal, kung ano yung nasa inyo, sumabay ka din doon. Tapos, kung applicable sa sa system mo, sa setup mo, pasok ka lang. Then, exit kapag pangit na, kapag nagre-red candle na, exit agad. Para hindi malaki yung losses mo. So, importante yung kaya mag-adapt regardless Oo. sa market environment. Oo. O tsaka yung emotion mo, makokontrol mo siya. Dapat no emotions nga di ba? Kaya nga di ba, pag nag-gain ka, masaya ka. Pag nag-loss ka, neutral lang din. Kasi pag naging emotional ka sa trading, mag-i-stop ka talaga. Tama. Tapos mention mo kanina, Ma'am Rich, na yung ginagamit mo yung competition as training ground para sa global market. So, nakapag-start ka na ba sa pag-trade ng global? Oh yes, ginagawa ko siya kapag madaling araw. So, ano trade mo? CFD. Mga US stocks or mga indices, ganun? Indices. Or minsan index yung sa contract for difference. Yun, ginagamit ko siya. Yun. So, kamusta naman yung experience mo sa global markets? Kasi mas mabilis marami sa community, maraming tanong kaya ba yung system ko sa US or sa Forex, ganyan? Or kailangan ba lagi ako puyat? So, kamusta naman yung personal experience mo? O sa una, kapag hindi mo pa alam, syempre iba yung time natin. Dapat, dito kasi sa atin, 9:30, di ba? Yun yung magandang start ng trading, 9:30 hanggang 10:30 yan, maganda yan. So, nung una, sa CFD, sa Forex, hindi mo alam kung ano yung time frame nila. Dapat aralin mo muna yung opening nila, yung closing nila. Kasi minsan, nangyari sa akin, nag-aabang pa ako na mag-increase, yung pala close na. So, dapat alam mo yun. Kasi doon yung mabilis yung spike, ganun din Kapag opening ng market doon, mas mataas din, mas mabilis din yung spike. Maganda lang kasi sa global, 'di ba, may shorting siya. 2 beses kang kikita. O kung mali ka, 2 beses ka ring malulugi. Tama. So, ano ba? Ito common question to na yung system ko ba sa Pilipinas gagana siya sa US stock market o sa crypto o sa commodity, sa ganyan-ganyan. So, kamusta naman ang experience mo? Yung system ba na ginagamit mo sa Pilipinas, yun din ginagamit mo sa global? Parehas lang din naman ng charting, parehas lang. So parehas lang yung makikita mo. So, may mabibigay ka bang tip sa mga nagsisimula pa lang sa global markets? Medyo, dapat, kung mag-start ka, medyo hindi ko, masyadong risky yung advice ko, no? Pero medyo lakihan mo yung capital mo. Kasi sa global market, hindi katulad sa PSE na nagre-retain siya. Kung loss ka ng 100% o 99%, nagre-retain siya. Sa global market, hindi. Kapag yung limit, maliit lang yung capital mo, tapos naglo-loss ka, automatic nagka-cut siya. Pagising mo or makikita mo ilang minuto, wala ka ng capital. So, mas maganda, mas malaki yung fund na kailangan doon compare sa dapat PSE. may sufficient amount na titrade. Hindi pwedeng pa konti-konti lang. Yan talaga kapag lalo sa commodities. Kasi I believe sa commodities, parang 1,000 USD yung parang minimum. So kapag maliit yung account mo, mapapa-heavy leverage ka para ma-meet yung minimum. So kailangan may sufficient amount lang. Oo, hindi pwede yung pakonti-konti. Pag yun yung ginawa mo, malaki yung chance malulos ka. Ilang minuto lang yung dollar mo, bus na. Yun, sige, gets. So ito, ma'am. So I have siguro last 2 to 3 questions. So ito, ano yung mabibigay mong tips, right? From the champion para sa mga ibang gusto mag-top 10 or mag-top 20 sa upcoming Investor Pro League Top 2. Ano yung mabibigay mong tips sa kanila? Ulitin ko ulit, yung number 1 tip ko is sa community namin, Invest Trader PH. Ipa-plug ko na kasi yun yung mga trading nandun yung mga trading friends ko. Kailangan talaga FOMO, focus on your objective. Kung ang gusto mong reason or kung anong purpose mo, kung bakit ka sumali, to gain ba yung price or yung mag-gauge ba yung knowledge mo, yung growth mo. So, ilagay mo doon, i-note down mo, ano yung gusto ko, ano yung goal ko, isulat mo lang. So, at least alam mo kung ano yung fashion mo, ano yung pinaglalaban mo, bakit nandun ka, bakit hindi ka mag-stop. So, kung ang goal mo to have yung price lang, ano yun for us na mga traders sa community natin, hindi naman siya ganun ka-importante. Kasi ang importante talaga, yung skills na makukuha mo na i-apply mo sa real port mo. Okay, so ito ma'am, for the last question. Hindi ko dapat tatanungin to, pero tatanungin ko na rin. So, nasabi mo na, makikita ka namin sa Investor Pro League Round 2. Pero, sa Instagrams Trading Cup 2020 ba, makikita ka rin namin doon?
Hopefully. Usually naman yung start ng ano doon ng competition, I think September ba? Last year, September. September. Oh. Oo. So sana makasali ako. Sana po. Hintayin nyo, kita-kita ulit tayo doon. Yun, solid. Ito na pinakala. So, nasagot mo na lahat ng questions ko. Sobrang juicy na interview natin. Meron ka bang final message para sa trading community? Sa trading community, sa Instagram, thank you kasi sabi ko nga first interview ko to, hindi ako sanay sa ganitong crowd pero parang nagiging friends ko yung mga nasa trading community. So maraming salamat kina sa Instagram sa inyo lahat po. Tapos pwede ko bang i-shoutout yung mga mentor ko and friends ko sa naman, shoutout lang. Okay, gusto kong i-shoutout yung mentor namin si Anakin Sky ng Trader PH. Tsaka yung mga kaibigan namin si Pastor, si Jello, si Vince, si Richard, si Sir Jumar. Sir Jumar yung Starbucks ko samahan mo ng cheesecake. Sabi niya kasi pag nanalo ako, may sponsor daw siya sa akin. So, sige. Yun. Oo, so hinihintay ko na Sir Jumar, padala mo na. Sir Jumar, yung Starbucks Yun, so Siyempre, sa baby ko, si Luke. Kaya before kasi yung pangalan ko is my name. Pero ngayon, siyempre, inspiration ko yung baby ko. Shout out to my baby, si Luke Andre, at sa mga kapatid ko, sa 3 sisters ko. Yun, solid. So again, Ma'am Rich, thank you for the time, for being here sa interview to. And congrats ulit sa pagiging champion sa Investa Pro League Round 1, the first ever. So guys, comment down below. Maraming salamat kay Ma'am Rich and congrats sa pagiging champion. So, Ma'am Rich, kita-kits lang tayo sa Investa Pro League Round 2. And again, maraming salamat. Thank you, sir. Thank you, Investagrams. Bye-bye. Alright. Bye-bye.